Recording in progress. Amen. Hallelujah. Sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang kalwalhatian, tayo ay lumapit upang tayo ay magsamba sa umaga na to. At sa ating paglapit ay basahin natin ang awit 15. Limampu. Awit 50. Yan. Psalm 50. Praise the Lord. Ang subtitle nito ay tunay na pagsamba. Amen. Sino po dito ang totoong sumasamba sa buhay at makapangyarihang totoong Diyos? Amen. Amen. Praise the Lord. Nawa nga tayo ay tunay na sumasamba at yan naman hindi natin talaga makakaila sa Diyos, no? Sabi nga, God is not mocked. Hindi natin siya maloloko, no? Maaasar o mainis. No? Alam niya yung tunay at hindi. 1. Ang makapangyarihang Diyos, si Yahweh, ay nagsasaysay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Zion, ang lungsod ng kagandahan. Ganda ng title ng Zion o yung Jerusalem o yung temple, kung nasa ng temple. Makikita siyang nagniningning sa kalwalhatian. Ang Diyos natin ay darating. Ngunit hindi matahimik. Sa unahay nangunguna ang apoy na nagngangalit, bumabag yung ubod lakas, humahangin sa paligid. Ginagawa niyang saksi ang lupa at kalangitan upang masdan ang ganitong paghatol sa mga hirang. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa kasunduan at nag-aalay ng handog. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid. Kung humatol, ay maayos. Praise the Lord. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos. Kung ako may Recording in progress. nagugutom, hindi ko na sasabihin. Yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Ang karne ng mga toro, iyon ba'y aking pagkain? Ang karne ng ang inumin ko ba'y dugo ng mga kambing? Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin. Ang tanong ng Panginoon sa masama't mga buktot, bakit ninyo inuusal ang aking mga utos? Gayon din ang kasunduang hindi ninyo sinusunod? Kapag kayo ay tinutubid agad, kayo'y napupuot. Kapag kayo niayaw na tanggapin ang aking mga utos, ang makitang magnanakaw ang magiging kaibigan. Ang nagiging kaibigan. At taong mapang-apid ang siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin. Sa inyo ay baliwala ang gawaing pagsisinungaling. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo pinupuna.
Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Kaya ngayo'y dinggin ito. Kayo sa akin di pumapansin. Kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Walang sino man sa inyo'y makakaligtas sa akin. Ang parangal na nais ko na sa akin ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring, walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Hallelujah. Mas maiging maging masunurin. Praise the Lord. Pero sabi nga nila, mas mahirap daw magtiwala kaysa maging masunurin. Ewan. Talaga naman, hindi ka naman magiging masunurin kung hindi ka mapagtiwala. No. Tayo'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, our Father in heaven. Glory to Jesus, our Savior. Glory to Holy Spirit. Hallelujah. Sa inyo, Panginoon, ang aming papuri. Nawa, O Diyos, sa aming pagsamba at pagtitipon sa harapan mo. Patuloy niyong pakalinisin, pakatuwirin ang aming mga puso at isip at linisin ang aming mga budhi sa dugo ni Kristo, sa banal na Espiritu at sa inyong salita na siyang patuloy na maghugas, maglinis at magpaligo at magtuwid sa aming lahat. Thank you, Father. Thank you, Lord. May you find us true worshipers, as true worshipers, O Lord. We trust you. Kayo lang, Panginoon, pinaniniwalaan namin na tunay na Diyos at patuloy niyong i-develop ang aming pag-ibig sa inyo, ang aming banal na takot sa inyo at ang aming patuloy na pagtitiwala, pananampalataya at pagsunod sa inyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for another day, for another week that you have given us, and even another year, another life sa mga nag-birthday. At, oh God, thank you for another chance and opportunity to serve you, to worship you, and even to serve others for your glory. Salamat, Ama. Hallelujah. Nawa pagigatan, palisin ninyo balakid. Paalisin ninyo ang mga kabagabagan. Paalisin nyo. May we worship you freely. Glory, glory, glory. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Woo! Hallelujah. Makinig ulit tayo ng sangawitin. Patuloy lang natin itong pakinggan. Maganda itong Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may sulit, palagi kong aawitan, ikaw lamang. pa-share lang po. Pa-share lang. Kahit paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako nangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. I-turn on ang share, bro. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan.
ako noon. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Amen. Yes, Lord. Kahit kailan laan Recording in progress. sa'kin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan hindi ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Praise the Lord. Hallelujah. Ganda ng recording. Ano na yan, magandang for downloading at pakinggan, no? Medyo jazzy. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. So, sa ating po patuloy na pagsamba, meron po bang gustong magbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos? Sa umaga na to, the table to give glory to our God is now open to everyone. Parang korte nga. Parang ano yan, meeting, formal meeting. Now, the table is now open to give glory to God, to everyone. Anybody? Nagloloko-loko yung ating yung ating signal, kaya konting pasensya lang po. Nawala tuloy si Boogie. Andiyan si Boogie. Oh, yung dalawa muna dito sa face to face. Hindi dapat sa isang pala ng simbahan ng Catholic sa likod. Yan. Pag nakita niyo yung Catholic Church diyan sa Kasiglahan, kumanan. At pagdating niyo po doon sa clubhouse, kumaliwa at kumanan. Yan na po. Ini-invite ko kayo para makita ninyo rin, may mga kapatiran tayo na AG rin na nandyan sa Kasiglahan. At ako po ang speaker doon. Hindi pala siya face-to-face dapat sa atin, pero I encourage you na makipag face-to-face kayo. Doon sa New Hope. Yan. New Hope Assembly. Diyan, kaila Pastor Tess, kaila Gina. Nung nakaraan, di ba pumunta tayo dyan? Oh. Nung New Year, nung Christmas, di ba? Nagpunta tayo dyan. Pagkatapos mag-Christmas. Amen. So, pwede na kayong magbigay kaluwalhatian sa ating Diyos. Bago tayo tumuloy sa ating mensahe para sa umaga na ito. Nandun ba ang title nung
nakaraan, Bena, na message natin. Hindi ko makita kasi dito. Ang title pala nun ay Value of Women. No, Value of Women. Pagka walang nag-take note sa inyo, hindi talaga anyway, saan na ba yun? Hindi pala yun. Sorry. Okay. So, parang di ko matandaan yung binigay kong title doon sa ating outline nakaraan. Kung mabuksan. Okay. Ito siguro. Okay. Women of the Bible pala, no? Woman of the Bible, no? Wala pala tong title. Many women of the Bible. So, mga nakaraan ay dadagdagan natin to kasi napakadaming kababaihan din, no? Na kailangan din na So, random lang to. At nung nakaraan ay nakaroon tayo ng 10, no? Women of the Bible. Ngayon, ang gusto ko emphasize, yung women that risk, paano ba pag past tense? Women that risk their lives, no? For good and for God. Yan. So, hindi lang lalaki ang meron tinatawag na heroism instinct, no? May mga babae din. At kahit sa mga Philippine history natin, may mga babae, mag-asawa at mga babae na ng buhay nila, no? Nagtaya ng buhay nila para sa greater good. No? Pero ito, syempre, pagka Biblia ang pinag-usapan, hindi lang for greater good, but for God. Not only for good, but especially for God. Yung mga women of the Bible. So, random lang po to. Anyway, wala na bang magpasalamat sa Panginoon? Tayo ay manalangin. Open our hearts and our minds. Father in heaven, may we give you glory through these women that you will show us and cause us to love you more, cause us to respond according to your will, and cause us to, of course, worship you through these women of God. In Jesus' name,
Amen. 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 Dapat to, ang title ay Women of God. Yan. So, ang unang babaeng hindi napansin, pero ano naman siya, significant din ng kanyang significant. Hindi lang yung sister ni Miriam, kundi yung yung sister ni Moses na si Miriam, kundi yung mother. No? Nalala nyo yung panahon ng, doon tayo sa Exodo, kung kayo nalilito. Nung panahon na yon ay nagagalit yung paraon dahil kung kailan nila ino-oppress yung mga Israel, no? Ito yung sa Exodus 2. Kung kailan nililigtas nila yung Israel, ay siya naman lalong dumadami. Kaya dapat tama yung sinabi ni Jesus na blessed are you if you are persecuted for my name's sake, di ba? Mapalad ka kung ikaw ay tinutulig sa aking pangalan. Dahil sa aking pangalan, mapalad ka. Nakita natin na ang Diyos naman ay hindi bulag at bingi sa mga kalagayan ng kanyang mga pinili. Kaya tayo, as we trust in the Lord, may purpose ang Lord dun sa pain. May purpose ang Lord sa persecution, sa trouble, sa problem, kahit sabi nga ni Pablo sa hunger, no? Kahit nga sa pagkakulong niya, may purpose ang Lord. Ganon din sa atin. Na? At yan ang makita natin dyan. Yung Israel, dahil talagang iniingatan ng Diyos, dahil yan ang pinili niya para magkalat ng mabuting balita ng kaligtasan, ay iningatan niya yan. Hanggang sa ngayon po, kahit girahin niyo sila, hindi sila mauubos. At kahit nasabihin natin na wala naman tunay na bayan ng Israel, wala. Siya? Squatter. No? Bagamat binigay sa kanya ang Palestino, ang Kainaan, binigay sa kanya talaga, sa kanya na yon, binibigay ng Diyos, hindi pa rin naalis yung mas unang nag-occupy nun. Pero ganun pa man, dahil sa pag-iingat ng Panginoon, at dahil sa pagsunod at pagiging matapang ng babae ng Diyos, ay hindi talaga annihilate, hindi talaga nabubura sa mundo na ito ang Israel. At sa Revelation, talaga meron silang special place pa rin, no? Sa kingdom ng Lord. Iba yung panganay. Parang gano'n Parang siya yung panganay ng mga mananampalataya. Anyway, so sino? Wala atang pangalan yun sabi dito, may mag-asawang buhat sa lipin ni Levi na nagkaanak na isang lalaki. Napakagandang bata, kaya 3 buwan itong tinago ng ina. 3 buwan. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may ng ilo. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa dikalayon upang tignan kung ano ang mangyayari. Yung si Miriam naman yun. No? So yung nanay, unang-una talaga ang yung courageous act ay yung sa nanay. Pero may nasa una pa dyan. So number 1 ay yung nanay ni Moses. Teka, hanapin ko nga dito sa aking outline yung nanay ni Moses. Mother Mary. Meron dito Mahaba po kasi itong research natin, no? So number 1 is yung hindi rin dito na ilagay. Mother of Mary, no? Ay mother of Moses. Pangalawa po ay yung 2 midwife. Sa panahon na yan. Tingnan natin sa
Sabi dito sa, ang tawag din, komadrona. Yan. Si Sifra at Puwa. Ayan. Galing ano? Sa chapter 1, sa verse 15, isang araw, ipinatawag ng Paraon sina Sifra at Puwa. Ang mga kumadronang Hebreo at sinabihan ng ganito, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebreo o Hebrea, ginawang babae Hebrea, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae. Ngunit, dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga kumadrona ang utos ng hari o ng Paraon. Mahirap po yun. Yun po ay napakahirap na sitwasyon. Nautusan ka ng hari o ng Paraon, at Paraon pa, walang kinatatakutang Diyos yan. Mahirap po kasi ang tao walang kinatatakutang Diyos. No? Pero mas daig siya ng may takot sa Diyos. Lesson to learn, it is, sabi nga, sabi sa Acts, di ba? We'd rather obey God than man. Masusundin namin ang Diyos kesa sa tao. Kaya ito yung mga examples na pwede niyong i-apply pagdating doon sa submission to government, submission to parents, and submission to spouse. Alin po yon? Yung fear of the Lord. It must be above everyone. Kaya sabi nung ni Jesus, if you love your parents, if you love your children or your spouse, more than you love me, you are not worthy of me. No? Kung mas mahal mo ang iba, ang asawa mo, ang magulang mo, ang anak mo, kapatid mo, mas mahal mo, kaysa sa pagmamahal mo sa akin, hindi ka nararapat sa akin. No? Ito yung mga lessons na nagko-confront sa atin. Mas lalo na sa mga totoo o seryosong buhay. No? Okay, pero sa totoo at seryosong buhay, diyan tayo nasusubok. No? Katulad ng yan billion-billion nga na bribery, no? At sasabihin nila siguro, hindi naman tayo pumatay. Hindi tayo, ano pa ba yung mas nakakaanong crime? No? Hindi tayo ng hold up. No? Hindi tayo talaga yung literal na nagnakaw. Nangorap lang tayo, nangorap. Kumurap ka lang. Ayan. Parang iniisip mo ay lesser evil, no? Okay lang yan. Minsan pag sinabi mo, okay lang yan, konti lang naman eh. Ha? Tapos naman, okay lang yan, lahat naman kaya gumagawa niyan. Ayan. Yung mga ganong katwiran na mga principle ng mundo. Na, okay lang yan, walang makakaalam niyan. Yan ang mga testing moments. Pero ito, di bali sila magsinungaling. Ha? Sa leader. Di baling silang mapatay o patayin o hulihin at patayin ng leader. At di bali silang hindi na makapag hanap buhay dahil sinuway nila ang leader. Okay lang lahat yan. Ang mahalaga, masunod nila ang Diyos. Magandang mga lesson to para binibigay sa akin ang lesson ni Lord para yun, kasi ang lesson ko doon ay sa obedience eh. Obedience reveals love. Ito yun. If we really love the Lord, if we really love mankind or humanity or other people, ito yung gagawin talaga natin. We choose God rather than man. No? So, nakakatuwa to si Puwa at si Sifra at si Puwa. Yan. At marunong sila magsinungaling. Para sa tama. Di ba? Marunong silang magtago ng katotohanan. Para sa tama. No. At kung
kung hindi nila ginawa yon, hindi nila ni-risk yung leeg nila, yung hanap buhay nila, at ang pagkatao nila, kung hindi nila ni-risk yun, patay sana si Moses. Wala. Walang magliligtas sa Israel. Yun ang tinakda, itinalaga. No? Pero, napakagaling nitong komadrona to. So, una ay yung nanay ni Moses. Pangalawa ay yung komadrona ng nanay niya. At syempre, alam na rin naman natin si Miriam, yung matyagang nagbantay sa kanya. Alam na rin natin yan. So, this is not something na, kasi napag-usapan natin yan nung nakaraan. Sumunod po ay si Rahab. Yan. Sino kayang nakakakilala sa hostess na si Rahab? Praise the Lord. May mga lesson tayo dito, mga biblical and heavenly and Christian lesson dito, no? Or faith lessons. Dito tayo kay Rahab sa Joshua 2. Yan. So, nung papasok na po ang Israel sa lupang pangako, yan po yung unang-unang nakaharap nila na makakalaban. Ito ay isang Canaanite, no? Canania. No? Yan. Si Josue, na anak ni Nun, at nagpadala ng 2 espiya, sila'y pinagbilinan niyan ng ganito. Pumunta kayo sa lupain ng Kanaan, manmanan ninyo ito, lalong-lalo ng lungsod ng Jericho. No? Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab. Yan. Yan, nakita niya. Alam niyo na yung storya ni Rahab, no? Ito si Rahab, tingnan natin, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Katuwa yung version nito, revised version ng Magandang Balita, 2005. At doon sila nagpalipas ng gabi. Una, strategic yun. Bakit? Kasi ang hostess, hindi pag-iisipan ng mga tao na, uy, may ibang tao doon. Kasi normal lang na tumanggap siya ng bisitang lalaki. Kasi hostess. Diba? Pangalawa, hindi niya natukso. Hindi niya tinukso yung 2 spy. No? Mahirap kasi pag matukso eh. Alam siguro ni Moses, itong 2 lalaking to, ito yung may integridad. Hindi ito yung basta makakita ng babae eh, sagpang agad. Ganon. Ang iniisip nila, yung kanilang mission. And what is that? To spy. No? Pero sa iba-iba yan, wag muna natin spy. Mababayaran naman natin. Bayarin po na magpahinga muna tayo sa piling nito. Hindi po. Focus sila. Madami tayong matutunan dito eh. At to si Rahab, isang babaeng may takot din sa Diyos. Bakit po? Siya na yung nagsabi. Ngunit itinago ni Rahab ang 2 at pagkatapos sa ganito, ang isinagot, mayroon nga po mga lalaki, ito, na yan, yung mga patungkol na yun doon sa paghabol sa kanila. No? At pinalabas sila doon sa bintana at na pumunta muna sa mountain para hindi masalubong yung mga maghahanap. Ito yung nasa heart ni Rahab. Bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito. Kilala niya si Yahweh. Kilala niya ang Diyos ng Israel. Alam niya, naniwala siya at natakot siya. Kita natin yung pananampalataya niya sa tunay na
Diyos. Makita niya. Sabi siguro niya, Diyos namin hindi kumikilos, hindi nakakarinig, hindi nakakita. Yung Diyos nitong mga to, totoo. Ang Diyos ng mga ito, mula doon hanggang dito, iniligtas sila. Ako pa kaya ang tatanggi? Talagang itinalaga. Ito si Rahab na to, very significant ito dahil isa siya sa naging pamilya, no, ng ating Panginoon. Yan. So, matapang ang babae nito. Katulad nung dalawang so hindi nila inaalintana yung buhay, hindi nila alintana yung hanap buhay, hanap buhay, at bahay o pamilya, hindi nila inalintana yan para lang sumunod o alang-alang sa takot sa Diyos, pagkilala sa Diyos. No? Sabi niya, nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin. So, alam na, nabalita. Walang FB nun. May news. Walang newspaper. Walang radyo, TV, wala. Pero may taga-balita. May chismosa, taga-balita. Sabi dito, nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreyo, sa silangan ng Jordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo. Kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. Yan. Dahil dun sa himala na ginawa niya sa Israel, ay kumilala si Ahab sa tunay na Diyos. No? Pero kung ang kanyang hari ay natakot, ang hari ng Jericho, ay natakot sa Diyos, katulad ni Rahab, baka hanggang ngayon okay pa sila. Sa lahi nila. No? Kung si Rahab ay merong isip, no? At pagkatakot sa tunay na Diyos, dapat meron din yung hari. No? Pero dahil mayabang yung hari, hindi makakapasok yan dito. Subukan lang nila. Alam niyo po ba yung i-research niyo yung ng Jericho? Yung pinabagsak ng Lord? Imposible pong bumagsak. Imposible talaga bumagsak. Malapad po yun at napakataas. Imposible pong isang hiyaw lang, ahoo! Bagsak. Isang sigaw lang na, hallelujah! Bagsak talaga. Inikutan lang nila yun, araw-araw. Ilan ba? 7 beses? At sa panghuling ikot, sigaw daw, hiyaw daw. Pasabihin, purihin si Yahweh! Bagsak po. Tapos pinagpapatay sila. At niligtas ang tanging si Rahab at ang kanyang buong pamilya. Grabe yung nito, no? Pero kung ikaw, sa sitwasyon ni Rahab, ano iisipin mo? Una, siyempre, lagot ako sa hari. Pag ginawa ko yun. Kaya nga, okay lang sa kanila. Basta gagawa sila ng tama at mabuti at para sa Diyos. They will risk their life, ang buhay, hanap buhay, at pamilya para sa tama at para sa Diyos. Yan ang mga lesson ng mga magigiting at matatapang na kababaihan. Kaya wag natin pong memenosin ang mga kababaihan. Pero wag din natin alisin ang paggalang at pagturing sa kanila na weaker sex sila. Yung pong pagiging gentleman ng mga lalaki nawawala na dahil sa ang mga babae ay nag-a-assert ng kanilang karapatan, nag-a-assert ng kanilang ng skills, nag-a-assert ng kanilang talent. Ito mga lalaki, hindi na rin pinapansin ng mga babae bilang weaker sex. Hindi na. Wala na nagpapatayo sa bus ng mga lalaki. Pero pag may nakitang buntis, yung babae pa nag-uunang mag-alok ng upuan doon sa buntis.
Kasi yung babae, feel niya yung, di ba? Yung kalagayan ng babae. Kaya nga po yung mga lalaki, tutulog-tulugan lang yan. Sasayaw ka, sasakay ka ng, alam mo ng puno tapos papatayuin mo kami. Tulog. Tulog. Bihira. Meron naman pa isa-isa, pa ilan-ilan. Pero bihira na po Kasi nga, napansin ko yan nung maging ganyan ang attitude ng lalaki. Nung magsimula mag-assert ang babae ng gender equality. Noon po nagsimula. Kaya nyo yan. Kung kaya namin, kaya nyo, di ba? O, bahala kayo. Kaya hindi na sila nag-aabot ng halos ng tulong. Hindi na sila, wala na yung gentlemanly manners na masyado sa mga kalalakihan. Kaya pag nakakita ka naman na may ganon, at kung ituring ka ay softer and weaker, ay maano ka naman, matutuwa ka naman. Mayroon pa rin palang mga gentleman na mga lalaking ganyan. Ang paalala to, no? Hindi porket ina-assert natin ang mga kakayanan ng mga babae, parang nyo na silang hinahamon din na parang lalaki. Hindi po. Huwag po natin kalimutan yan na mas stronger pa rin talaga physically ang lalaki. They were created na stronger than women. Kaya nga, bakit ganon? Kasi kinuha lang ng babae sa katawan ng lalaki So, talagang sa dami ng muscles, mas maraming higit, sobrang higit, no? Ang lalaki sa babae. Nakita niyo naman, mas malalaki ang lalaki kaysa sa babae, no? Although, kahit na maliit sa height, mas malalaki pa rin sila sa pangangatawan at sa mga abilidad, sa physical capability, no? Mas malakas. Ha? So, yun, praise the Lord. At meron Rahab, no? At isa siya sa mga, no? So, yan, si Rahab. So, sino pa ba ang masasabi natin na nag-risk ng life? Si Huldah. Sino tong Huldah? Ito ay nasa 2 Kings 22. Na makikita rin sa 2 Chronicles 34. No? Siguro pwede rin ako mag-share. Nakailan na tayo? Una, si Mother of Moses. Si Madonna. Si Madonna. Actually, meron pa ako naisip na hindi dyan nailista. Alam niyo kung sino? Yung umampon kay Moses. Yung princess of Egypt. Bukod sa mother na tunay, yung biological mother ni Moses, yung ano ba ang tawag doon? Foster parent. Ano ba? Oo, step mother. Oo, yung nag-ampon sa kanya. No? Yung nag-ampon na prinsesa. Kung tutusin, magagalit yung kanyang hari na kapatid. Magagalit yun. Abay, pinapapatay ko nga, nag-ampon ka. Nag-risk din siya ng throne niya o ng position niya at ng life niya. Pero pag ginamit ka talaga ni Lord, kahit anong sitwasyon, praise the Lord. Hallelujah. Basta mag-submit ka lang kay Lord. Gawin mo yun tama, dapat para sa Diyos. Yun pa, no? So, dagdag mo yan sa listahan mo, Bena. Kasi idadagdag ko yan dito. So, una, sino? Na mother ni Moses. Sumunod ay yung midwife, dalawa. Tapos, yung sumunod ay yung nag-ampon kay Moses, yung prinsesa na nag-ampon kay Moses. At sumunod ay si Rahab. At ang panglima, this is the last na lang na pwede natin munang kunin. No? Kasi yung iba, hindi masyado pa itong naririnig. Pero maganda to. No? Siguro dagdagan pa natin to. O, sige. Si Huldah. This Huldah is, story ni Huldah,
the young Israelite King Josiah has just learned of the existence of the scroll of the law. Yung time na yon ni Haring Josiah, no, nire-repair yung temple. No? Napunta tayo doon sa 2 Kings 22. Yan. 2 Kings 22. Tingnan natin yung verse chapter na yan. Yan. Nagsimula siya sa 8. Sabi dito, mayroon pang isa, si Mikaya, na anak ni Imla, ngunit galit ako sa kanya. Ay, mali. Sorry. 2 Kings 22. Yan. Sabi dito, si Josias ay 8 taong gulang, nang maging hari ng Juda. Grabe to, no? 3 taon gulang lang siya, pero naging magaling siyang hari. 31 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Jedaida na anak ni Adaya na taga Boskat. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David na buong katapatang sumunod sa utos ng Diyos. Nang 18 taon ng paghahari ni Josias, 18 years na siya, inutusan niya ang kalihim niyang si Safan na anak ni Asalias at apo ni Mesulam na pumunta sa templo. Ang utos niya, pumunta ka kay Hilkias na pinakapunong pari at alamin mo kung magkano na ang salapi sa kabangyaman na nililikom ng mga bantay pintuan. Ito yung time na nagpa-offering siya para ma-renovate yung temple. No? Kaya, di ba nag-offering tayo para ma-renovate? Tama-tama to para sa atin. Na? Pagkatapos ipabigay mo sa mga namamahala sa templo upang ibayad sa mga karpintero, mga manggagawa at mga kantero. Dapat din silang bumili ng kahoy at batong gagamitin sa pagpapaayos ng templo. Hindi na nila kailangan magbigay ng ulat tungkol sa nagasto sapagkat sila ay taong matatapat. Pagdating ni Safan sa templo, sinabi sa kanya ng pinakapunong paring si Hilkias, natagpuan ko sa templo ni Yahweh ang aklat na kautosan. Ibinibigay niya ito kay Safan at binasan niya ito. Nang matupad na ang inuutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at iniulat na nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga namamahala sa pagpapaayos ng templo. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Hilkias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Saan ba yung si Hulda? Wala. The story of Hulda. Siya ba yung Hulda? Siya ba si, Pagkatapos, sabi dito, hanggang anong verse ba to? Okay. 20. Judah? Pero sabi dito na ito'y galing sa Jerusalem, an archaeological biography, no? Siya ay sabi dito, narinig ko pagtangis. Si Hulda rin ata ang sabi dito eh. Kaya lang di nabanggit yung pangalan niya eh. No? Walang pangalan. Sige, tingnan natin sa... Ayan, yan. Ito pala. 14. Ang paring si Hilkias at sina Ahikam, Akbor, Safan at Asayas ay nagpunta nga sa isang babaeng propeta na nagngangalang Hulda.
Ayun. Ang galing Ha? Na asawa ni Salum, anak ni Tikba, na anak ni Arhas, at tagapag-ingat ng mga kasuotan ng mga pari. Oh. Siya ay ikalawang purok ng Jerusalem nakatira. Sa ikalawang purok ng Jerusalem. Ang sabi niya, ito yung sabi ni Hulda. Propeta kasi siya. Sabi dito, ito ang pinasasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel na nagsugo sa inyo rito. Ang lahat ng parusang nabasa ng hari sa aklat na ito ay ibabagsak ko sa bayang ito at sa lahat ng mamamayan. Matindi ang galit ko laban sa bayang ito sapagkat tinalikuran nila ako at sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito naman ang sabihin mo sa hari ng Huda na nagsugo sa inyo rito. Narinig ko ang inyong pagtangis nang malaman mo ang sumpa at parusang igagawad ko sa bayang ito. Nakita ko ang pagsisisi mo, ang iyong pagpapakababa sa harap ko, pati ang pagpunit mo sa iyong kasuotan. Dahil dito, hindi mo mararanasan ang pagpapahirap na gagawin ko sa bayang ito, mamamatay kang mapayapa sa piling ng iyong mga ninuno at lahat ng ito ay sinabi nila sa hari. So ito si Hulda, siya yung prophetess. Ayan, prophetess, babae. Babaeng propeta na ginamit ng Diyos niyon. At dahil sa pag-honor sa kanya, sabi dito, mayroon daw siyang ipinangalan sa kanya na gate sa wall ng temple. Yan. Yan, no? Notes that the Hulda gates in one wall of the Temple Mount are named after her. Kaya pag magpunta kayo sa Israel, makita mo yung gate na mayroong pangalan na, Hulda. Alam nyo na yon. Yun yung time ni Josiah na nagpakatapang mag-prophesy ng gusto at kalooban ng Diyos na gagawin niya. Kasi kapag ganon, minsan ang hari, pag nagagalit, di ba? Bakit nag-prophesy ka ng against sa Israel? Yung nga, di ba, naalala niyo yung hari panahon ni Jezebel. Pag nagpo-prophesy si Elijah at si Elijah ng against sa Israel at sa hari, hinahunting sila. Diba? Kasi papatayin sila. So, minsan ganun yung kultura. Katulad din ni Esther. Nang hindi ka pinapatawag, huwag kang pupunta sa hari. Kasi baka, no? Yung mga ganung risk. Misal na pag ayaw nila yung maririnig nila. Pero nevertheless, kahit ayaw ng hari maririnig niya, ipoproclaim ko yung dapat kong marinig. Yan. At dahil doon, di ba? Dahil doon, pag pumunta tayo sa chapter 23, yan, ipinatawag ni Haring Josiah ang lahat ng matatandang pinuno ng Huda at Jerusalem at sila pumunta sa templo ni Yahweh kasama mga pari, mga propeta at ang lahat ng taga-Jerusalem at Juda, mayaman at dukha. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat ng kasunduan na natagpuan sa templo. Pagkabasa, tumayo sa tabi ng haligi ang hari at nanumpang susunod sa kautusan ni Yahweh. At ang lahat ng tuntunin nito, ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa panunumpa nito sa kasunduang ginawa ni Yahweh. Yun yung nangyari. Si Josiah, he turned to God after the prophecy or the declaration of God's word ni Hulda. And history happens. So, ang ganda, no? Ang gagaling, no? Kaya noong araw pa, may babaeng propeta. Di ba? Huwag nila sabihin, lalaki lang. At tagapag-declare ng salita ng Diyos. Noong araw pa, may mga propeta na. Eh, kung wala itong mga propeta na to, na babae, o di, wala istorya. Walang istorya, no? Yan. Yan yung mga hindi pa natin masyadong napapansin, no? Meron pa dito isa, medyo hindi masyadong yung istorya.
panahon naman ni Daniel, ni Nehemiah pala. Si Nehemiah, yan yung panahon na nagbabalik, nagpasimula siya sa pagbabalik nila mula sa pagka-exile. Meron palang significant na babae dyan. Ang pangalan daw niya Noadia. Yan, tingnan natin sa Nehemiah 6. Noadia. Nehemiah 6. At verse 14. Ito pala ay hindi to heroic. Although, wag na natin itong pansinin. Pangit pala yung history nito. Ito pala yung mga isa sa mga kumukontra. Oo. So, ibig sabihin, may mga babae din talaga na marunong kumontra. No? At matatapang. Katulad ni Vashti. No? Si Vashti, siya yung unang-unang babaeng nakipaglaban sa karapatan niya bilang reyna. Kasi noon, parang walang karapatan ng reyna. Kundi ang karapatan lang ng hari over the reyna. No? So siya ang kauna-unahang recorded sa Bible na nakipaglaban sa karapatan ng kababaihan. Yan. Nung araw, mayroon tayong connotation sa mga Pilipino na mag-asawa na ang babae, walang karapatang, karapatan lang niya manahimik. Ano yung inaaresto? Ano ba sinasabi pag inaaresto? Meron kang karapatang manahimik. Grabe ba? Ba't ko gagamitin yung karapatang manahimik? Ang gusto kong gamitin, yung karapatang ko magsalita, hindi yung karapatang manahimik. Pag inaaresto ka, meron kang karapatang manahimik. Sabi dito, nanalangin ako, Diyos, sabi ni Nehemiah, parusahan po ninyo sina Tobias at Sanballat na sa ginawa nila sa akin. Gayon din po ang gawin ninyo kay Noadias. Naging kontra pala to kay Nehemiah sa Israel. Ang babaeng propeta at iba pa mga propeta nagtangkang takutin ako. No? So this is something na negative. Negative yan. Negative. So ibig sabihin, talaga significant yung mga babae. Meron din talagang role, no? Meron talaga silang rights and roles and sabihin natin capabilities, no? Wag natin silang memenosin. Memenosin lang natin sila sa physical. Wag natin sila memenosin sa karapatan, sa talento, sa sa partnership, no? Wag natin silang gawing second, kundi partner or equal. Kasi nga meron tayong tinatawag na equality. Ginawa ba talaga ni Lord na gano'n? Sa leadership, sabi niya, nauna kasi si Adan. Kaya ang leader ay si Adan. Pero hindi naman siya boss. Sabi nga doon, ang submission is not subjugation. Hindi yung para diktahan. Diba? Para kundi konsultahin. Yan. Gawing partner. Ay, hindi. Ako bala dyan. Ako ang dyan. Kung ano lang gusto ko, yun lang ang gagawin niya. Mali po. No? Partner po, nagkukonsultahan yan. At the same manner, ganoon din naman yung babae. Hindi rin naman siya pwedeng maging boss ng lalaki. No? Kundi, co-leadership. Although, sabihin natin na talaga siyang first leader, second leader. Yan. First leader ang lalaki, pero hindi ibig sabihin below niya ang babae. Kahit na siya ay second leader. No? Kailangan meron silang equal na karapatan, equal na opportunity, equal na ang tawag dito, yung ideas or equal yung karapatan. Kung marinig ka, dapat naririnig din yung isa. No? Together, you decide. Together, you go. Together,
you flow. Yan. Yan ang magandang union. Di ba? Hindi yung kung ano yung dikta ng babae, tupi yung lalaki. Kung ano hindi yung kung anong dikta ng lalaki, tupi yung babae. Kung may karapatan kang sumigaw, may karapatan din sumigaw yung isa. Sigawan na naman kayo. Di ba? Pero dahil leader ka, dapat ikaw ang manguna sa pasensya. Manguna sa pagsamba sa Diyos. Manguna sa paggawa ng mabuti. At pagsunod at tugon sa Diyos. Manguna. Example. Ikaw ang pattern. Dahil nga, sabi nga ni dahil pag ganon, minsan nawawala sa lugar yung babae. Pag hindi ganon. No, katulad ng ginawa ni Adan, ay ni Eva. Dahil tong si Adan, hindi niya pinapansin si Eva. Tuloy si Eva, natukso. Naglakwat siya, natukso. Pero nandyan lang daw. Andyan lang daw magkatabi nga daw sila Pero dahil hindi niya pinapansin, FB siya ng FB. Yung iba, yung babae, meron na rin ka-FB. Ayan. Di pareho pala kayo may ka-FB. Kahit magkatabi. Anyway, siguro that's it. Praise the Lord. Ang lesson natin dito, we honor women as they are honored by God. They were valued women as they are valued by God. No? Sabi nga, respect, love, no? Pagdating sa babae, ang utos ni Pablo, love your wife Sa babae, submit to your husband, no? Pero ang sabi nga, submission is not subjugation. Hindi pagiging parang alipin at katulong, hindi po. Kundi katuwang. At na may parehong karapatan, no, sa mga kalalakihan. Okay. Praise the Lord. So, hindi pwedeng basta-basta rin diktahan. Kaya yung mga babae, nagkaroon talaga ng batas na yung babae may karapatang tumanggi sa asawang lalaki, sa esposo. May karapatan din siyang tumanggi. Umayaw. No? Katulad ni Vashti. Sabi nung hari, alika Vashti, aliwin mo kami, pati yung mga bisita ko, magsayaw ka dito sa gitna namin. Ayaw ni Vashti, di ba? Meron siyang karapatang tumanggi. Sa asar ng hari at ng mga sultan ng hari, dapat may batas. Parusahan yan, Vashti na yan. Di ba? Tama ba yon? So, kung mahal niya yung babae, i-honor niya. No? Kung mahal niya yung babae, re-respect niya. Praise the Lord. Hallelujah. So, yun ang mga lesson, no, ng ating sa umaga nito. And, siguro naman, nabigyan nyo ba ng mga regalo or something sweet or something ang mga kababaihan natin sa buhay natin? Kahit na sweet nothings. Di ba, nauso nung teenager tayo. Kung ano lang daw, yung mga notes. Mga sweet nothings nga Notes. Notes, kami nakaibit na flower. Ayan. Yung mga, natutuwa ako, mga kababaihan, soft-hearted siya Mabilis siyang makapansin kapag mayroong nagbibigay sa kanya ng extra attention. At respect. Pag mararamdaman niya kagad yun pagka ang isang tao sa kanya ay nagre-respect. No? At pag naman siya ay hindi man lang bigyan ng konting respeto, nararamdaman din niya. Kasi soft-hearted siya. May pagka-sensitive ika nga. No? At actually, yung nature na yan ng babae, ay galing din yan sa nature ng Diyos. Kaya ang babae at lalaki, pag pinagsama mo, yan din yung nature ng Diyos. No?
Kung kaya ang Diyos ay fatherly and motherly at the same time. Ay, pag sinabi niyang parurusahan ko, pero nagbabago isip niya, di ba? Nagbabago. Parurusahan niya pero nagbabago yung isip niya. Kaya dito sa istorya ni nung sa Josiah, sinabi nung propeta, dahil nagsisi ka, dahil nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos, hindi mo mararanasan yung sinabi o dineclare ng galit ng Diyos na parusa sa Israel. Hindi mo mararanasan sa panahon mo. Mararanasan sa panahon ng kung sino mang hari na hindi kikilala sa Kanya. Kaya, he was spared of God's wrath. And that is yung tenderness of the heart of God. Na pinanggalingan din ng tenderness ng heart ng kababaihan. Diba? Kaya nga, sabi niya, kung yung nanay makakalimot sa anak, hindi siya makakalimot sa anak. Praise the Lord. So, that's it. That's good. Praise the Lord. Sabi ko nga sa aking kaibigan, alam mo ba na soft-hearted ang Lord sa mga byuda? Kasi byuda yun eh. Kasi biro mo, kakapanganak pa lang ng anak niya na napatay o pinatay yung asawa niya. Kapapanganak pa lang ng first baby nila. Kaya sabi ko sa kanya, sa aming pagkikita, sabi ko, alam mo ba na soft-hearted priority ng Lord yung mga byuda? Sabi niya, totoo ba? So something na makapagbigay sa kanya ng strength, no? Na talagang pinapansin ng Lord yung mga byuda. Katulad ni Mary na byuda, no? Kaya hindi lang niya, si Jesus, hindi lang niya basta iniwan si Mary. Binilin niya sa best friend niya. Sabi niya, Jan, ito na, ang nanay mo tanggapin mo to bilang nanay. At si Mary, sabi niya, Mary, tanggapin mo si Jan bilang anak mo, sa kanya na kita binibilin. No? Bago siya mamatay, inayos niya ang lahat. Kahit yung obligasyon niya sa nanay niya. Napakabuti ng Panginoon sa atin. No? Kaya yung mga kababaihan, huwag niyong aapihin. Pag inapin niyo yan, sabi pag inapin niyo ang mga esposa, yung mga esposo na umapi sa esposa, hindi pinapakinggan ng Diyos ang panalangin. Memorize mo ba yan, Noy? Yung verse na yon? Nababalakidan yung prayer ng esposo. Pag umiyak yung esposa nyo, ay nako, pinaiyak mo yung esposa. Pag magpe-pray ka, anong gagawin mo? Dapat mag-sorry ka muna. Kailangan mag-sorry ka muna sa esposa mo. Praise the Lord. Esposo at esposa. Kasi sa English, spouse. Tagalog, pareho, babae at lalaki, asawa. Kailangan, yun na nga, walang gender. Maganda nga yung ganun non-gender ng mga, Kasi sa Spanish, may gender, esposo at esposa. Pag sa English, may gender din, husband and wife. Mabuti sa atin, asawa, babae at lalaki yon, pwede na. Spouse, sa English, babae at lalaki na yon, either na yon. Praise the Lord. Tayo manalangin. Ama, nakita namin yung pagiging heroes of the women of God. Ang mga ginamit nyo, Panginoon, sa history ng Israel, sa history ng salvation, sa history ng redemption, sa history ng Biblia, sa history ng yung purpose and plan for humanity, ay nandun ang significant value and role ng mga women. Truly, you created man and women. Hindi lang, Panginoon, create nyo yung man para maghari-harian. At hindi rin nyo ganun din create ang women para magdikta-dikta o Diyos at gamitin ang kahinaan over men. Pero sinabi nyo, O Diyos, na you like na bilang a person that needs fellowship, that needs community, a person that needs each other. Kaya meron man and women. O Lord, salamat na ang bansa namin ay kumikilala sa gender equality.
Ang bansa namin, ay, ang Biblia ay kumikilala din sa gender equality. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang may likha sa parehong gender na yan. O glory, we give you glory. Kaya nga po, pinoproteksyonan nyo ang women, nawa ang Kristyanismo and Christian community must likewise protect women and children. The weaker person, Panginoon. Kaya nga, nagpapasalamat ako sapagkat ganun ang nangyayari sa kautusan at taas ng Pilipinas. Thank you for blessing the Philippines sapagkat nagkikilala nila yung mga tamang pag-uugali sa kapwa, sa babae at sa lalaki. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Nandun yung pag-honor nila kahit sa creation, ibang creation ninyo. Yun yung mga tinatawag namin na secondary creation nyo, and that is animal and plants and animals. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin, sambahin ka sa mga salita mo, nariyan lahat ang dapat naming matutunan bilang mga anak mo. Salamat po. Purihin ang iyong salita. Purihin ka, O Diyos, na aming Ama, Ama ng babae at lalaki, Ama ng lahat ng bagay na nilikha. Sa iyong papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Hindi naman tayo nakashare ba tayo nun? Siguro naman naglista kayo ng inyong mga lesson. Nagsusulat ba kayo? Kung hindi ko pa idikta, hindi maisulat. Maganda yung memory niya, kaya hindi nagsusulat. I-memorize na lang niya. Ayan, pray ng Diyos. Tayo ay maganda para sa pagbibigay para sa ating Diyos. Nay? Purihin ng Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Samahan mo ako sa panalangin sa ating pagbibigay para sa ating ikapo. Purihin ang Diyos, maraming salamat. Una sa lahat, Panginoon, sa awit 50 verse 12, sabi mo na sa iyo lahat ang mga bagay na ito at walang ibang makaangkin kundi sa iyo lang, Panginoon. Kaya ang nais mo lang, ang aming handog sa iyong harapan, kundi ang papurit pasasalamat sa iyo, Ama. Kaya maraming salamat sa oras na ito na kami bibigay po na ang gagaling sa aming puso, Panginoon. Ito itanggapin mo at maluwag sa iyo yung damdamin, Panginoon. Kaya maraming salamat sa oras na ito. Kaya Panginoon, salamat din sa mga kapatiran namin na nag-volunteer din sa mga kailangan sa church, Panginoon. Hindi lang sa pangailangan kundi sa nagmimisyon. Magamit ito para sa ikabubuti, Panginoon. At salamat din sa mga kapatiran namin na maluwag ang kanilang puso, magtingin sa mga pangailangan ng ating simbahan. Pagpalain mo itong simbahan na ito, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, nagawa nito, ikaw ang magpaganda nito, Panginoon, kundi sa pamagitan ng mga anak mo, Panginoon. Kami magtutulungan sa harapan mo, Panginoon. Kaya purihin ka, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. We acknowledge the gifts. Ano po? Nakita ko may mga pumasok po nating pulsa. Praise the Lord. At makakatulong po na malaki sa ating ministry ang mga bagay na iyan. Okay, so tumuloy tayo sa pastoral na panalangin. Sino po mga may birthday ng March?
At talagang Women's Day, 8 March 8 ba? Tapos ano ba ngayon? 8. Ngayon talaga ang Women's Day. Ang Women's Month, March. Ang Women's Day, 8. Ang Women's Week. First week? First week ata, So, we we give thanks to the women of society. Kung hindi daw, hindi pinanganak ang mga tao. Hindi dadami, no? Hindi dadami ang tao kung walang women. Amen? So, tayo manalangin sa pastoral na panalangin. Ama namin Diyos, hallelujah, we come to the throne of grace. Thank you, Lord. Pag mabigat ang buhay, sa inyo ay may kagaanan. Pag po meron kaming katanungan, sa inyo po ay may katugunan at kasagutan. Sa aming mga pangangailangan, meron po kayong pagbibigay din at pagtugon sa mga pangangailangan namin. Thank you, Father. Thank you, Lord, sa lahat ng ito. Hallelujah. We just want to say thank you, God. At kung meron po mga kahilingan ng aking mga kapatid, ay iniiwan namin, nilalapag lang namin. We entrust everything to you, Father. At sa mga blessings nyo, sa goodness niyo, sa faithfulness ninyo, Ama, sa pamilya namin, sa amin, at sa lahat sa church ninyo. Salamat po. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your blessings. Thank you, Lord, for our family, our loved ones. Lahat po yan, Panginoon, tinataas namin sa inyo. We leave everything. We leave all of these things, O Lord, sa makapangyarihang kamay ninyo, Ama naming Diyos. Thank you. Thank you. I just want to say thank you, Lord. Hallelujah. 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 Kung meron po kayong mga ipagpasalamat, pagpasalamat mo sa Diyos. Kung meron kayong kabigatan, pagkatiwala nyo sa Diyos. Kung meron kayong kagalakan, ipagpuri nyo sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Salamat po sa pagtugon nyo. Salamat po sa umaga na ito. Thank you, God. Patuloy namin nadalangin ang aming convention, maging mabunga ito para sa lahat ng mga ministers at mga workers. Thank you, Lord, for your provision. Medyo malaki ang halaga, pero salamat sa pagtugon nyo sa mga pangangailangan ng inyong mga anak at lingkod. Thank you, Lord. Hallelujah. At salamat po sa pagdaloy ng inyong pagpapala sa lokal na to, na Lord of Glory. Thank you, God. Thank you, Lord. Meron ka lagi talagang magandang, laging inihanda para sa amin. We continue to trust you. We continue to thank you. We continue to worship you, Father in heaven. Thank you, Lord. Sa mga nangangailangan, salamat. At meron kang mahabang kamay. Sabi nga, hindi maigsi ang iyong kamay para hindi abutin ang mga nangangailangan. At hindi rin bingi ang iyong tenga para hindi marinig ang mga daing ng mga may karaingan. Thank you, Father, that we have a God, a wonderful God, a loving God, a faithful God, and most of all, a mighty, almighty God. Most powerful God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father in heaven. In Jesus' name, amen and amen. Para po sa ating basbas ng ating Diyos, glory, glory, glory to God. O Ama, hallelujah. O Panginoong Yesus, na aming tagapagligtas, at ikaw, Banal na Espiritu, salamat po. Salamat po. Purihin, sambahin ka. At basbasan nyo kami ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah. Documentation po. Pwede na po natin stop ang ating recording.
aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan. Praise the Lord. Hallelujah. Ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nang mahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang magsasaya sa piling mo. Oh, picture na, picture na, picture na. Praise the Lord. Hallelujah. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pabayaan.